ba Hello? nakahiga? Ayan, mas buo siya. Ano yung tsura pag nakahiga? Teka lang. Mas buo. Ayan. Nice. Di ba? Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa kami ng podcast. And for today's guest, si Jasmine from Australia. Hi Jasmine, introduce yourself. Hi, I'm Jasmine from Australia. And For the longest time. yes, and paano tayo naging magkaibigan? Nanligaw siya sa akin nung high school. Edit out. Para kasi kaming kalog. Tapos popular kasi ako doon. Mahilig siyang dumikit sa popular. Char. Hindi. Kalog lang kami pareho. Paano ba tayo naging friends? It's so long ago, I forgot. Yeah, kasi classmate tayo ng 4th year high school. Tapos nanghiram ka sa akin ng notebook. Hindi ako nangihiram. Hello? Tricycle ka pa nun. Yung notebook mo yung artista, yung na Alin? Sheryl Cruz, ganun, di ba? Oh, excuse me. Corona yung notebook ko nun. Ay, ako Yaman ako. Ay, ako merit ba yun? Merit. Merit ba yun? Corona yun, di ba? Anyway. Okay, for today's podcast, anong topic natin? The topic for today. Ikaw ang host, di ba? Sige. Ang topic natin, which is sinadjust mo din naman, ay ang mga toxic Filipino culture or toxic Filipino traits. Filipino traits and culture. Siyempre, bababash tayo. Gusto natin ng basher, di ba? So, maghahanap tayo ngayon ng basher ng mga Pilipino. Bash away. Gusto po namin ng bashers kasi bored kami. Gusto namin may nakakasagutan kami sa sa comments. Well, nagawa na ako ng mga toxic Filipino traits. Di ba? Nagulat ka sa nagawa ko. Pwede ka. Kausap pa lang kita, pero nakagawa na ako. Sige, gawa tayo ng top 10 na toxic Filipino traits. Number 1 is the crab mentality. Yes, mahihilig sa crab. Yun ba yun? Mahilig ako sa alimango. Bakit? Gusto ko prawn. Ay, right, prawn. Lobster. Crab mentality. Ay, yung hinihila ka pababa. Yes, yung ayaw ka niya lang umangat. Ganon. Di ba parang ganon yung mga bashers? Oo. So tayo ngayon, di ba, nag-start tayo ng podcasting. Oo. Tapos may mga babash dyan. Sabi, ano ba yan? Ang boring kaya. Itsura nyo. Huwag kang mga alam. Di mag-podcast ka din. Maganda tong simula na to. Maganda yung first episode natin. Hindi ka naka-headset ngayon? Ayaw nga, no? Pangit ba? Hindi, okay naman. Limutan ko. Na-excite ako. Yes. So ayaw mo yung mga ganon. Na-experience mo ba yan sa Australia? Yes. Pero hindi ko na sila friends. You know me. I cut people off. Meron mga ganun talaga. Mostly naman nga sa ibang bansa yan. Diba? Oo. Actually, mas iba nga yung mga Filipinos sa ibang bansa kesa sa Pinas. Yes. Minsan, ako din, naranasan ko when I was working abroad, na minsan, kung sino pa yung Filipino office mates ko doon, sila pa yung parang nihilahin ka, parang hindi ka nila susuportahan. Kasi nga, yung iba, may mga may mga hidden agenda, like for example, gusto nila yung posisyon mo, or gusto nila yung mo, ganito, ganyan. Or naiinggit, kunyari, close kayo ng boss. Hindi naman sa sumisip-sip ka, parang nagustuhan lang yung personality mo, di ba?
sasabihin, sip-sip. Straw ba? Normally naman wala akong pake. Eh di sumipsip ka din, padalan mo siyang adobo, whatever. Minsan nasa personality din naman kasi yun. Pero madami, tsaka ano pa, yung kapag wala ka sa party or wala ka sa group, ikaw yung pag-uusapan, toxic. Oo. Diba? Yan, isa pa yan. Ikaw yung topic. Yes, ganun talaga. Kaya dapat huwag kang absent. Dapat present ka lagi. Huwag mo silang bibigyan ng chance. Yung number 2 ko dito sa list ko is, yung toxic Filipino culture daw is, noong panahon namin, yun. So, lagi nako-compare. Guilty ako dyan. Minsan sinasabi ko yan sa anak ko. Oo, di ba? Pero, Yung time namin. when we were young, lagi naman natin siya nadidinig, di ba? Toxic Lagi pala natin, yun. oo, di ba lagi natin nadidinig yan nung panahon, nung mga bata naman tayo, sinasabi naman ng mga matatanda sa atin. Nung panahon namin, hindi ganito, hindi ganyan. Pero ngayong matanda ka na, ikaw naman yung nagsasabi. Oy, matanda, excuse me. Damay-damay. Oo nga, sinasabi ko siya sa anak ko. Nung ganyang edad ko, hindi ako sumasagot sa nanay ko. Pero char ko lang yan, sumasagot din naman ako. Or hindi kami ganyan. Times have changed, mother. Sabi. Yes, nag-change nga talaga ang ikot. Ang ikot ng mundo. Sige, let's move on to number 3. Toxic Filipino traits ay, bakit hindi mo gayahin si ano? Ganon. Ayoko nga. Gago ka ba? Ay. Don't tell me what to do. You're not even my real mom. Hello. Pero, parang Naranasan mo ba yan? Parang naranasan ko na din yon. Ba't di mo ganahin yung pinsan mo? Tingnan mo, ang hinhin. Oo. Di ba buntis na siya agad? Nung Correct. Charla. Correct. Minsan, minsan kasi yung mga tao, hindi tayo ina-allow sa own timeline natin. Siyempre, kapag successful yung isa, dapat gayahin mo siya. Hindi. Meron akong sarili kong timeline na kung saan ako mag-e-excel. Parang, uy, tingnan mo yun, accountant na siya ngayon. Mama, 10 lang ako. Hello. So, pa maglaro. 10 years old lang. Aga pala. Shout out to your mom. Hello po. Hi, Mama. Sana napapanood niyo po. Sana po proud kayo sa amin ni Jasmine sa pinagagawa namin. Lagi naman proud yan. Mag-comment lang po kayo kung proud po kayo. Mag-comment lang din po kayo kung may dadagdag kayong toxic. May mag-comment kayo. Toxic kayo. Yung itsura. Okay, ito. Number 4. Kids as a retirement benefit. Toxic yan. Kasi parang pinag-aaral mo siya tapos lahat bibigay mo ng kailangan niya para pagtanda mo, siya yung magbabalik or mag-aahon sa'yo or yung anak mo, yung parang pag nag-work na siya, dapat Pero kasi as a Filipino, kasi yun, parang given naman, ewan ko sa akin lang, Toxic siya kung inobliga. parang lahat, i-obliga mo. Pati yung mga iba mong anak, o yung mga kapatid mo, ikaw na din. Yes. Diba? Pero, para sa akin kasi, parang, kunyari ako, okay na ako. Tapos si mama, matanda na siya. Parang gusto ko ako na mag-aalaga sa kanya, ganun. Kasi kung wala naman siya, sino mag-aalaga sa akin nung bata ako, di ba? Yeah. Bigay luho din naman si mama nun sa akin. Yeah. So, sa mga anak mo naman, minsan si Ryder.
as a mom, gusto ko lang maka-finish sila ng pag-aaral, magkaroon ng stable job. Sabi ko, once okay na kayo, that's it. Wala na akong pakialam. Ngayon, papakialaman ko kayo hanggat gusto ko. I gave birth to you. Hello? Ano ba si Ryder? Nangutang ako sa kanya dati, $20. Sabi ko, babayaran ko next week. Tapos pinautang niya ako. Tapos, the week after, sinisingil na niya ako. Sabi niya, Mami, nasa na yung 20 ko? Ano, may utang ka sa akin 20. Anong may utang? I gave birth to you. Ikaw may utang sa akin. Sabi ko, So toxic ka. binayaran ko din naman. Hindi ako toxic So ano, one Heart ko day lang naman. So, 'di ba ilalagay natin 'to sa YouTube yung Oo. podcast na 'to or sa ibang platform. Mapapanood 'to ni Ryder. So, pag may work na siya, ano, hindi mo siya hihingan? Pag may work na siya, baka sampalin na niya ako ng pera. Oh, eto na. Magkano lahat ng utang ko sa'yo? Hindi, mabait naman sila. Hindi ko naman sila inaano. Gusto ko lang makatapos sila. That's fine. Kahit ano. Basta sabi ko lang, anak ko niyo ako lalagay sa nursing home, ha? Unless meron akong kaibigan doon na magne-nursing home din. Ayoko sa nursing home. Sige, let's go to number 5. Number 5 is excessive utang na loob. Oo nga, yan. Hindi daw siya Dapat number nababayaran. 1 yan. Number 1 yan dapat eh. Yun daw, hindi siya, ano, yung utang na loob is hindi daw yun nababayaran. Ganon. Pero teka lang, dapat parang utang na loob kasi, when you asked for it, yung nag-beg ka, tulungan mo naman ako, tapos tinulungan ka. So parang may karapatan, parang okay lang, di ba? Hindi mo sasabihin na, ang tagal ko naman bayaran tong utang na loob na to. Pero kung ginawa naman sa'yo nung, kunwari ikaw, ginawan mo ako ng something good, na hindi ko naman hinihingi yung tulong mo, huwag mo naman ako parang 'di ba, parang bakit kailangan humingi ng utang na loob, eh kusang loob mo naman tumulong, parang gano'n. Gets mo ba? Yeah. Parang para sa akin, when I do something good to a person, hindi ako mag-e-expect ng something in return. In Kasi return. ginusto ko naman yun eh. Unless pinilit mo akong tulungan kita. So, Diba? hindi yung gusto mong tulungan, hindi na niya kailangan mag-beg. Hindi niya kailangan ibalik sa akin in return. Parang walang utang na loob. Parang gano'n. Kasi, ginawa ko naman yun kasi gusto ko. Nang Hindi maluwag para, sa'yo. oo, hindi para pag ako na yung may kailangan, uy, ikaw tinulungan kita dati. Pakyo ka. Ganon. Ako naman hindi. Pagka kasi ang thinking ko about utang na loob is kapag tumulong ka, ano, si Lord na yung bahalang magbalik. Huwag ka ng ano. And also, by the way, speaking of utang, I've learned from a friend na kunwari may nangungutang sa'yo ng cash, specifically cash, tapos kapag anak mo or kaibigan mo, dapat daw ang gawin mo is ano, kunwari nangungutang siya ng 100 peso, tapos bigyan mo na lang siya ng at 30 pesos, gano'n. Tapos bigay mo na lang, hindi na niya utang. Yes, yun yung sinasabi ko about kapag nagtumulong ako sa person, hindi ako nag-expect ng utang na loob. Parang, ikaw, kunyari, tinulungan kita. Hindi ako mag-expect ng pero yung cash, oo nga ganon, minsan binibigay ko na. So para hindi na rin sila umulit. O parang, di ba binigyan na kita ng 1,000 dati? Sobra ka na naman. Ano, may ambag? May ambag sa buhay. May patago. May patabaho dito, di ba? Ayun. Ano Ganon. yung iniinom mo? Apple? Apple juice. It's cloudy apple juice. Ba't kulay yellow? Kasi Yung nga juice cloudy siya. Yung parang fresh apple juice. Char. Kung na fresh. O kapipitas lang?
Sayang, wala ko Kakapit. iniinom. I was drinking cranberry kahapon yung first, natin, podcast na hindi naman i-upload. Hindi ko naman nakita. Ay, gusto mo ba Sinungaling yung siya. Wala po siya iniinom kahapon. meron? Okay. Sige, proceed tayo sa number 6 kasi nga, saglit lang ang Bawal mga tuwiran. Yes. When we were young, bawal daw mga Sumasagot ka ba tuwiran. before? Oo, Sumasagot ka ba before? oo, may time. May time na, oo. Mga tuwiran ka. Ikaw ba? Feeling ko oo. Oo. Oo, pero most of the times kasi napalo ka na, nasa bunutan ka na, paano ka pa sasagot? Pag sumagot kasi ako, papaluin ako ulit. Pero sumasagot ako. Pero si Rain sumasagot din eh. Nakakairita pala yun. So parang mas Nakakairita. nati-trigger ka pag sumasagot. Yes, oo. Pero minsan pinapakinggan ko naman. Tapos Pero yung mga, pero pagka hindi naman siya sumagot, nakokonsensya ka. Ganon. pag hindi siya sumagot, naiinis din ako. Ano, parang wala akong kausap dito? Tapos Sumagot pag ka. sumagot naman, galit ka rin. Wala siyang lugaran. Sana pala, nagtrabaho na lang ako. Toxic pala yun. Actually, toxic naman nga siya talaga kasi kailangan naman maridinig din yung opinion ng mga bata, di ba? Tulad natin. Ba't ako gumimik? Gusto ko eh. Pero nagigets ko na sila na kapag yun nung hinihigpitan nila ako when I was young. Kasi di ba pag gumigimik tayo before, lagi na lang ako napapagalitan. Kasi nakaka-paranoid pala. Kasi ngayon na may anak na ako, ganun pala yung feeling. Kapag paggabi na, tapos wala pa sila, nakakakaba. Sa dami ng true crime stories na napanood ko, kung ano-ano yung pumapasok sa isip ko. Ano ba yung pinaka-recent mong napanood? Netflix ba yan? Hindi, sa mga ano lang. Kilala mo si, ano ko siya, shout out. Yung nagme-makeup sa YouTube. Limutan ko tuloy yung mental block. Limutan ko na yung pangalan. Basta madami ako na yung napapanood. Yung isa, pero lumang story na siya about sa nanay na may postnatal depression. Tapos napatay niya yung 5 anak niya because of that. Sa postnatal depression niya. Nagkaroon ako nun eh, pero that's another topic. Yes, another podcast yan. Marami pa tayong gagawin. Isa pa daw, number 7, is an appreciative of privileges. Yung parang ito yung parang nagko-complain ka pa sa mga nakahain na sa'yo. Pero tapos yun, parang hindi ka nagiging appreciative. Ungrateful. Oo, Mga toxic daw yun. toxic naman talaga yon. Pupunta ka sa party, tapos di masarap yung spaghetti, walang hotdog. Eh di Ay, sana nagdala ka. ako naman hindi. Pag pumunta ng party, ano ba yan? Wala man lang pa balot, pa Sharon ng ano tawag doon? Take away. Shanghai. Oo. Dapat meron ganun. Uso ba yun sa Australia? Uso sa mga Pilipino. Mga Filipino parties. Pero pag sa ibang lahi, hindi. Walang pabalot. Hindi. Actually, pag sa ibang lahi, meron silang Potluck. handa. Tapos, oo, nagdadala sila kahit hindi mo sila sabihan. Meron silang dalang something. Kahit alcohol, di ba, pag Pinoy, host dapat yung Pero paalak. potluck na. May dala sila ng sarili nilang alak kasi yun yung iniinom nila. Tapos, Natutunan ko na. tapos sa mga Filipino lang yung yung may pauwi. Sa ibang lahi, wala. Wala silang pauwi. Ay, toxic sila. Sila yung toxic, madamot. Sa Bible yan, bawal madamot. Ito, number 8.
English is as basis of intelligence. Ay, Toxic Filipino culture yun. Pag magaling mag-English, matalino. pinaka-toxic. Oo, Yeah. pag magaling mag-English, matalino, tsaka mayaman. Yun yung ano nga, yun yung thinking. Pero, Oo nga. Eh, paano ko? Hindi naman ako nag-iisip. I don't pero, think. somehow totoo naman. Kasi kung magaling ka mag-English, di ba, talino ko. Sa akin, pag magaling sa So math, toxic ako. matalino. Toxic ka. Hindi. So dapat ano, hindi lang 'yon. I mean, hindi lang siguro 'yun yung dapat maging basis ng intelligence, 'di ba? True. Tsaka sinasabi ko sa mga anak ko, kahit gaano ka katalino at academically, kung wala kang common sense, wala yang talino na yan. Mas nagagalingan ako sa taong malakas yung common sense kaysa sa magaling mag-English. Mas may nararating sila sa buhay. Oo. Tsaka ano, okey din naman yung mga street smart, 'di ba? Yes, yun. Mga street smart. Dapat I ganun. Hindi yung ano pa yung isa? valedictorian People lang. smart? Huwag mo na akong pag-isipin. Sa ating ano, barkada, sino ang magaling mag-English? Para sa akin, sikat. Oo, Sikat. Tsaka sikat. Ang ako, bakit? Ako pala. Actually, yun yung ano, in-expect kong sabihin mo. Sa'tin, bukod sa'kin. Bukod sa akin ba? Sa akin, si Kat, tapos si Shena. Si Kat, kasi naiinggit ako kay Kat kasi sobrang dami niyang binasang libro. May katuturan pala yung mga binabasang libro. 'Di ba, si Kat? Oo, ano, Si Kat ano, parang ako, busy ako sa social media ko. Kunwari Facebook, ganyan. O kaya nag-aano ko, Tinder, yun. Si Kat, kasama ko, nagbabasa siya. Tapos, pag meron kaming nakausap na someone, parang mas updated siya, parang mas alam niya agad yung pag-uusapan with eh that kasi tsismosa someone. yan si Kat. Alam niya lahat, marites yan. Pero ano ko yan si Kat. I look up to her, kay Kat, promise. Oo nga, talino kasi, Mm. 'no? Kay Dun Kat niya kay mahilig siya magbasa. Shout out. shout out Kat, pengeng pabango. Kayo pa ba nga sa Dubai? Oh, Gusto ko yung ano Chanel tignan din. number. Ay, parehas tayo, yung number 5? Yes, ang bango kaya nun. Isang spray mo lang. Kahit 1 week ka hindi maligo. Hindi Chanel yun, DNG yun. DNG number 5, Chanel Emperatrice. yon. Ewan ko. Pero ang gamit ko ngayon, ano ba yung gamit ko ngayon? Ay, mura lang yung gamit ko ngayon, pero gusto ko siya kasi ang bango niya. Yung Elizabeth Arden na pretty. Tuwing aamoyin nila ako, oh, you smell beautiful. I know. Hello. Ako Thank you. naman, ako gamit ko Forever Clinic Happy. And bigay ni Pai, nung huling umuwi si Pai. Oo nga, medyo na-guilty nga ako na ang pasalubong sa'yo pag noong. Oy, toxic, nakihinging pasalubong. Nauobliga. Hindi kasi 'di ba before tuwing uuwi ako lagi ako may pasalubong sa'yo. I Ah, forgot. Kasi ano, kapag mataas na ako ngayon. and number 10, Sino may tao ba diyan? Manang! Sisira na yung podcast. Number 9, Filipino time. Yung Filipino late, time. yung late, Oo, yung late. Pag sinabing yung on the ano, way. pero guilty din naman ako dito. Pag sinabing ano, minsan 10 o'clock. 10 o'clock pa lang ako dati. Ikaw? 10 o'clock na huli. Before. Pero ngayon hindi na. Parang kunyari,
dapat alam ko yung time. Sasabihin mo kaya naiinis ako kapag walang time. Sabihan mo ako ng time kasi kung kunyari 10 o'clock, para 7:00 pa lang, 'di ba? Naliligo na ako. Pero dati kunyari 10, kakagising ko pa lang nun. Pero Oo. sasabihin ko, paalis na ako. Oo. Ako din naman, dati gano'n. Pero ngayon hindi, mas gusto kong mas gusto kong ahead of time. Ayoko kasi nagmamadali. Pero kung party naman yan, pag sa meeting yon, kunyari may meeting, merong something important, On hindi ka time. dapat mag-late. Kasi, di ba, you're wasting someone else's time. Hinihintay ka nila. Pero kung Hmm. party, gusto ko late ako. Kasi pag late ka, tingin sila lahat sa'yo, di ba? Ayun na si Jazz. Here, motherfuckers! Oh, edit mo yun. Meron ngang parang nabasa ba ako, parang it's better to arrive late than to arrive ugly. Actually. kahit naman hindi ako late, hindi ako ugly. Ayoko kung ano. Mababash Ano ako yan? nito. Sasabihin Na, nila, "Tang-ina ko, gandang-ganda sa sarili niya." 9 na yon, 9 na toxic. So ano pang naiisip mo? Gawin nating 10. 9 lang ba? 9 lang. Tinamad yung gumawa. Toxic. Yung may toxic yun, yung may inumpisahan ka tas di mo tatapusin. Ano ba yung toxic? Toxic yung mag-isip ka. Parang nasabi na niya lahat. Pwede bang Mm. mag-vape? Oo, pwede naman. Sa TikTok ata bawal. Oh, kasi kanina pa ako may nag-email sa akin. Okay. Ang busy ko, di ba? Sino ba? Tingnan nasingit mo kami sa schedule mo, di ba? Dahil sa cake. Oy, alam mo, totoo pala yung teka lang, may iba na yung topic. Wala pa tayong number 10. Totoo pala yung manifestation. Sa another topic ba yun? Another episode ba yun? Oo. Lagi ka nagma-manifest. Manifest. So, Meron pa akong isa pa. Siguro yung last natin, toxic Filipino culture. Kapag uma-attend ka ng reunion, ng high school, o kaya ng family, relatives reunion, sasabihin, magko-comment sila sa weight mo. It's either tumaba ka or pumayat ka. pag pumayat ka, adik ka. Pag mataba ka, hindi pa rin maganda. So, saan ako Oo, lulugar? Saan kaya ako nga. lulugar? Kaya nga, Kaya gusto niyo itsura ko. ako sinabihan ko yung nanay ko dati na pag may a-attendan kaming party, sabihin na lang niya, ang sexy mo para nasa level ka ng Oo. Saka kung kunyari wala kang makitang maganda. Hindi naman wala kang makitang maganda. Kunyari, tumaba siya. Ang pupurihin ko, kasi 'di ba minsan yung tao gusto niya nakakadinig ng compliment. Pag gano'n ako sa party, sabi nga nila, "Masyado ka maraming compliments. Ayaw niyo ba? Gusto niyo laitin ko kayo?" Kunyari sabi ko, "Uy, ang ganda ng damit mo. Saan mo napili yan?" Yung mga gano'n. Para makakalimutan nila na mataba sila. Uy, Yes, ang oo. taray, ang kinis ng face, yung mga gano'n. 'Di ba? Kaya Ay, nga, teka huwag lang. tayong mag-comment sa Meron bu yatang tao. Kailangan ko yatang buksan yung pinto. tiga. Yung naniningil yata. Ay, hindi. Hey, Ben, how did you open it? Okay. May cake ba kayo? Gwapo yun. Yung tubero. Tubero yun eh. Ay, Flower. tubero ba yun? Gusto mo makita? Huwag na. Pero gwaping siya. Oh, well, yun lang naman muna ang ating 10 toxic Filipino Meron pa. culture. Meron pa? Alam mo yung mga taong tinitingnan yung, kunyari magsisimba.
Kaya minsan hindi na ako nagsisimba. Titingnan niya, magdadamit sila ng maganda-maganda mula ulo hanggang paa, branded yung bag. Tapos titingnan nila yung mga kasabay nila sa simbahan. Yung Ko-compare. Louis Vuitton naman niya, fake. Hello, nasa simbahan tayo. Yung mga ganun. Mm. Tingnan mo yung ano niya, bag niya. Peke naman yan. Yung mga ganon, toxic yun. Diba? Oo. Ano ngayon kung fake? May Louis Vuitton ka, ba ano, original, wala naman laman. Napunta na sa bag. Ihambat ko sa Napunta na sa bag. 40 Ano minutes pa? na yun. Hindi. 30. So may 9 minutes pa. O, di ba? Ang bilis lang. O, diba? Binilisan ko talaga. Pwede na yan for our pilot. Ano mo naman. Kaya lang kahit naman i-shoutout ko yung Jazzy Bakes. Alam nga naman umorder yung mga tiga-Pilipinas sa akin. Hindi. I-shoutout mo tas i-share mo na lang dyan sa Hi, tita! Australia. Hello daw. Sino ba yan? Si Jasmine. Hello po! Umilang po kayo at nakakainit yan. Uwi na ako dyan. Pengin chicharon. Pengi daw chicharon. Oy, ang kinis na ano. Basta ang kinis umilang ng kayo. noo ni Ine, oh. Parang Ha? nagpapabotok. Ang kinis ng noo ni Ine, oh. Parang nagpapabotok. Ang kinis daw ng noo mo, binat na binat. Hindi naaarawan kami doon. Kailangan ko yata magpa-araw din. Ikaw din, maganda. Hi, thank you po. I know. Sige, May bye-bye. tingnan ka na. Bye-bye. Ano yun? Babay daw. Tingnan mo yung kandila ko. Ayoko yan. manifestation. Ako naman kasi hindi. Nag-try na ako dati ng mga pampatulog na candles. Ano, parang nagkaka-bad dreams ako sa candles. Hindi yan pampatulog, pang ano siya. Yung money come to me. Anong name? Tingin. Ano siya yan? Meron pa siyang mga chant. Money comes to me easily. Money comes to me fast. Mga ganong chant. Okay. Ano flavor? Tapos ang May flavor yan. Vanilla. Hindi ko naman kinakain. Yung Scent pala. Gusto ko flavor. Minsan kasi tinitikman mo. Promote mo yung ano mo. Promote mo yung Jazzy Bakes mo. Dali. Jazzy Bakes. Oh. Nagde-decor ako ng cakes, cookies, cake pops. Decor lang? Decor lang? O ikaw mismo yung Okay, gumagawa? nagbe-bake din. Actually, gumagawa ako ng cake pops ngayon. Wala ka bang Yung- sample dyan? Pakita mo ngayon sa video. Nasa baba, gusto mo bumaba ako na mabilis. Kasi pinapatigas ko yung Sige, dali. We buttercream. only have 6 minutes. Hala, ano ba yan? Ano ba? Nasa fourth floor ako. Wala bang lip? Fourth floor ako ng bahay namin. Yaya! Ako pala yon. Sabihin mo, ako rin pala yon. Sabi pala yung yaya. Ano po yun, madam? Okay. Sa ground Pero floor hindi ka pa na? to tapos. Hindi pa to tapos. Ano siya kasi, si Naruto. Ayan siya, oh. Ay, ang cute. Oo nga. Bakit may salamin? Bangwa? Bangwa bitaw. Ano ano Bago. siya? Feng shui. Pitim. Ay, iba pala yun. May inuwisip na ano ko. So magkano yung Diba? ganun cake? May discount naman, di ba? Pwede kang i-message. Sabihin mo na yung Facebook, ano mo. Yes, Jazzy Bakes. Yun, Jazzy Bakes. Tsaka sa Instagram, Jazzy Bakes. Jazzy Bakes. Located Kapag in... finalaw nyo ako, may libre kayong cupcake. Especially Yaya, those bakit in ang sarap Australia. eh? Ikaw din yan. Okay, madam. Mahirap. Next episode yun, yung ikaw din yung yaya. Gusto ko yung ano, yung episode na why, yung kagabi, yung sinabi mo sa akin kagabi. Yung mga whys natin.
Lahat ng why sa buhay mo. Maganda yun. Susunod natin yun. Bukas, gusto Saka ko. lahat ng what if. What if kaya? What if lalaki ako? Next episode na yun. Abangan nila yan. But for now, mag-order kayo ng cakes kay Jasmine, especially in Australia. Saan sa Australia? Sa New South Wales. Sydney, New South Wales. Australia! Follow niyo Puntahan niyo ako siya. dito sa Blue Mountains. Blue Mountain? Sa Blue Mountains. Papasyal niyo ko siya. kayo. Follow niyo ako, Jazzy Bakes. Follow niyo na din yung Facebook page ko. Hindi, wag na Kasi ba? pics din. Alin yung personal? Yung personal. Wag na pala maka-bash nila ako. Yung mga Huwag niyo akong magbabash, dito na hahanapin. lang. Dito na lang sa video na to. Dito niyo na Hindi- lang ako i-bash. Huwag naman kayong masyado naman kayo. Wag niyo ako i-bash, mabait ako. Bigyan ko kayong cake. Kami yung ginawa kong dahon. Ang cute. Parang gusto ko na rin sa next podcast, mag-iPhone na lang din. Malinaw tsaka malapit. Ang layo ko, oh. Toxic, yung gitera. Mag-iPhone na din. O siya, sige na. Mag-iPhone ka Yan na muna ang ating podcast. I-upload ko na to. Tapos mamaya, mapapanood na natin. Live telecast, channel 2. Tapos abangan niyo yung namin, Christmas, ano yun, sa ABS-CBN? Episode. Station ID. Sari Manok. Wala pang name yung podcast ko, so isipin pa namin. Pero for now, pilot episode muna to ng Eboy Podcast siguro. Boy what? Eboy Podcast. Eboy and Friends. Gano'n. Boy and Company. Kasi 'di ba, Jazzy Bakes. Boy. Eboy Eats. Tony Talks. Boy Stick. Dapat Eden. Tony Talks. TT. Diba? Eboy Eats. Wala naman tayong kinakain. Edi kakain tayo next time. At sa bagay, mukbang na. Mukbang podcast. Kumain tayo, mahilig naman akong kumain eh. Kahit spam lang yung kinakain, Basta may kinakain. Sige. Sige, set natin yan. Marami pa naman tayong gagawin podcast. Oo nga. So guys, mamaya ulit. Mamaya ulit. Bye-bye na. Sawa kayo sa akin. Bye-bye na. Bye. Subscribe kayo for our next episode. Bye! Bye.